Alam mo bakla, minsan naiisip ko na panghimasukan ko na kaya ang relasyon nila Draven at Mary Jane. Kasi ako ang nahihirapan sa kanila. Wika ni Patty habang kumakain sila sa kantin ng kanilang school. Bakit mo naman naisip iyon? Saad naman ni Alexa. Kasi naaawa na ako sa kanila. Alam mo iyon na alam naman nating lahat na pareho pa nilang mahal ang isa't isa. Alam naman natin na patuloy pa rin na hinihintay ni Mary Jane na hanapin pa sila ni Draven. Wika ni Patty. Oo nga, alam natin iyon. Pero hindi ba nakiusap si Draven na huwag na nating ipaalam kay Mary Jane na pumunta tayo doon? Huwag na natin silang pakialaman kasi choice naman nila iyon. Sagot naman ni Alexa. Ang hirap kasi kay Draven hindi nakikinig. Hindi din naman tayo pwedeng manguna kay Mary Jane na magsabi kay Draven na may anak sila. Hay nako, ako ang nahihirapan sa kanila. Naiiling na saad ni Patty. True ka dyan, Bes. Pareho nilang pinapalala ang sitwasyon. Ito namang si Draven nandoon na tayo lahat umatras pa. At ayaw pa tayong pakinggan basta sarili niya lang ang sinusunod niya. Hay pati beauty ko nai-stress na sa kanilang dalawa. Diyos ko, mataray namang saad ni Alexa. Ano kaya ang pwede nating gawin para matulungan silang dalawa? Wika ni Patty na inilagay ang kamay sa baba na tila nag-iisip ng malalim. Hay ewan ko na Patty. Basta ang alam ko ginawa na natin ang lahat. Tinulungan na natin si Draven na mahanap si Mary Jane. Suko na ako. Bahala na sila sa buhay nila. Saad ni Alexa habang nakataas ang kilay. Para mo namang hindi kaibigan. Sige na, tulungan naman natin sila. Pakiusap naman ni Patty. Paano nga? May idea ka ba? Ako wala na akong maisip. Saka isa pa, ang layo-layo ni Mary Jane ano? Paano natin siya tutulungan? Tila inis na saad ni Alexa. Basta, mag-iisip ako ng paraan basta suportahan mo ako. Sige na Bes. Paglalambing ni Patty. Hay sige na nga, kung hindi ko lang kayo love. Tila napipilitan na sagot ni Alexa. Ayan. Thank you bestie. Sasabihan na lang kita kapag may plano na ako. Thank you. Masayang wika ni Patty. Niyakap pa nito si Alexa sa tuwa. Aray bestie. Pumayag na nga ako, papatayin mo pa yata ako. Reklamo naman ni Alexa nang maramdaman na tila nasasakal na siya ni Patty. Sorry Bes. Sobra lang kasi akong natuwa. Sorry na. Patawa-tawang wika ni Patty. Ewan ko sa iyo. Bakla ka. Taas kilay na saad ni Alexa. Alam ko na Bes. Punta ulit tayo sa Bicol. Bisitahin natin si Mary Jane para malaman natin kung ano na nga ba si Carlos sa buhay niya. Wika ni Patty. Bakit mo naman kailangan malaman kung sino na si Carlos sa buhay niya? Nagtataka namang tanong ni Alexa. Kasi nga diba, doon nagselos si Draven. Kaya kailangan muna nating malaman kung sila na nga ba o hindi. Kasi diba alam naman natin na friends lang naman sila. Pero parang may something na. Kaya kailangan malaman muna natin kung may something na nga ba sa kanila o wala. Para alam natin kung saan tayo papasok. Paliwanag ni Patty. Napatanggo-tango naman si Alexa sa sinabi niya. Kung sa bagay, correct ka dyan. Parang may something na nga sa kanila. Pero diba wala pa naman sa ating sinasabi si Mary Jane na about sa kanila. Siguro kung sila man baka bago pa lang. Sagot naman ni Alexa. At iyon ang dapat nating alamin. Ano go ba tayo tomorrow? Tila excited na tanong ni Patty. Okay go. Magpakakupido tayo ngayon. Nakangiti namang saad ni Alexa. Okay. Masayang wika ni Patty. Maagang bumiyahe sila Patty at Alexa papuntang Bicol upang simulan ang kanilang mission para kila Mary Jane at Draven. Halos buong biyahe ay tulog lamang sila. Medyo pagabi na rin nang makarating sila sa lugar nila Mary Jane. Excited silang lumakad papasok sa resort na pag-aari ng pamilya ni Mary Jane. Tao po. Wika ni Patty habang kumakatok sa pinto ng bahay nila Mary Jane. Nanay ako na po. Wika ni Mary Jane na nagkataong nasa sala ng mga oras na iyon dahil nag-check siya ng mga test papers ng kanyang mga study auntie.
Habang ang kanya namang anak na si Baby Princess ay nasa kwarto ni Aling Vilma dahil nagpapakwento ito ng mga fairy tales. Surprise! Sabay na sigaw nila Patty at Alexa nang buksan ni Mary Jane ang pintuan. Hindi makapaniwala si Mary Jane sa hindi inaasahang bisita. Patty, Alexa, anong ginagawa ninyo dito? Hindi makapaniwalang wika ni Mary Jane. Binuksan ng maayos ni Mary Jane ang pinto upang makapasok ang dalawa niyang kaibigan. Hello bestie, saad ni Patty sabay yakap ng mahigpit kay Mary Jane. Mary Jane, kumusta ka na bes? Saad naman ni Alexa at nakiyakap na din sa dalawa. Okay lang, tuloy na kayo. Lapag nyo muna mga gamit nyo dyan. Masayang wika ni Mary Jane. Ang layo talaga dito sa inyo bes. Na-stress yata ang beauty ko. Marteng wika ni Alexa saka umupo sa sofa. Natawa naman sila Patty at Mary Jane sa arte ni Alexa. Nasaan si Aling Vilma? Mary Jane. Saka ang anak mo asan? Wika ni Patty. Ay oo nga pala, nasa loob. Wika ni Mary Jane. Nanay, nandito po sina Alexa at Patty. Sigaw ni Mary Jane. Mabilis naman na lumabas ng kwarto si Aling Vilma karga ang anak ni Mary Jane na si Princess. Aba, bakit napasugod kayong dalawa? Bungad naman ni Aling Vilma. Na-miss na po kasi namin kayo. Lalo na iyang baby na iyan. Hello baby, kiss si Ninang. Nakangiting wika ni Patty. Nilapitan nito si Baby Princess at kinarga at hinalikan. Tila naman natatakot si Baby Princess dahil hindi niya na makilala ang may karga sa kanya. Halos baby pa kasi ito nang huling makita nila Alexa at Patty. Binyag nito noon nang sila ay papuntahin ni Mary Jane upang gawing mga ninang. Ako din. Pakis din ang pinakamaganda mong ninang. Masaya namang wika ni Alexa saka nilapitan at hinalikan ang bata. Tuluyan nang umiyak si Baby Princess dahil sa takot sa dalawa. Kaya naman mabilis itong kinuha ni Mary Jane mula kay Patty. Iyan kasi bakla. Tinakat mo ang bata. Lagot ka kay Draven. Isusumbong kita. Natatawang biro ni Patty. Bigla namang natigil sa pag-iyak si Baby Princess. Mommy, sino po si Draven? Tanong nito na ikinagulat ni Mary Jane. Nagtinginan naman sina Patty at Alexa bago sila tumingin pareho kay Mary Jane. Hindi nila inaasahan na ganoon katalino ang anak ni Mary Jane. Kahit umiiyak ay marunong makinig sa mga sinasabi ng nasa paligid. Ngayon ay hindi tuloy nila alam kung paano ipapaliwanag kay Baby Princess kung sino si Draven. Baby, kasi ano? Wika ni Mary Jane na hindi malaman kung paano ipapaliwanag sa kanyang anak kung sino si Draven. Kaya naman lumapit na si Patty sa mag-ina dahil parang naiiyak na si Mary Jane. Kailangang siya ang magpaliwanag sa bata dahil sa kadaldalan niya. Baby, si Draven ay friend namin. Taga-Antipolo siya, palusot ni Patty. Halos bitin naman ang hininga ni Mary Jane at palihim na nagdarasal na sana ay maniwala ito sa paliwanag ni Patty. Para huwag na itong magtanong pa ng kung ano tungkol kay Draven. I want to meet him, mommy. I think he is nice. Malambing na saad ni Baby Princess. Lalo namang kinabahan si Mary Jane dahil sa sinabi ng kanyang anak. Paano na ngayon? Hindi niya na alam talaga kung ano na ang sasabihin niya. Baby, malayo kasi ang Antipolo. Don't worry, kapag may time na si mommy at pwede siya mag-absent sa work, pupunta tayo sa Antipolo para makilala mo si Draven. Nakangiting saad naman ni Alexa. Nakita niya kasing nahihirapan ng magpaliwanag ang dalawa kaya sinalo niya na ang mga ito. Napamulagat naman si Patty lalo na si Mary Jane dahil sa sinabi ni Alexa. Talaga po, yehey, promise po ha. Tuwang-tuwang wika ng bata. Yes, promise. Sagot ni Alexa at itinaas pa ang kanang kamay na parang manunumpa. Yehey lola, antok na po ako, sleep na po tayo. Wika ni Baby Princess saka ito humikab at nagpack-organ na sa kanyang lola. Kinarga naman ito ni Aling Vilma at dinala sa kwarto para patulugin. Nang may pasok na ang bata ay saka nilapitan ni Maxon si Alexa para kurutin. Ouch, masakit yun.
Marteng saad ni Alexa. Bakit mo kasi sinabi na ipapakilala mo siya kay Draven? Hindi nga sila pwedeng magkakilala, diba? Inis na saad ni Mary Jane. Mary Jane. Ama niya si Draven kaya karapatan niyang makilala ang kanyang ama. Huwag mo iyong ipag-Kate sa bata. Huwag mo na siyang idamay. Sagot naman ni Alexa. Natahimik naman si Mary Jane dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Tama nga ito. Karapatan ng kanyang anak na makilala ang kanyang ama. Pero papaan? Tama ka. Karapatan niya na makilala niya ang kanyang ama pero nangako ako sa mga magulang ni Draven na kailanman ay hindi ko ipapaalam kay Draven ang tungkol sa anak namin. May isa akong salita, Alexa. Umiiyak ng wika ni Mary Jane. Mary Jane. Hindi pa naman ngayon. Hindi kailangan na ngayon. Pero sana dumating din ang tamang oras para makilala nila ang isa't isa. Wika ni Alexa. Tama siya, Mary Jane. Kahit anong gawin mo may connection sila sa isa't isa at wala kang magagawa doon. Dugo pa rin ni Draven ang nananalaytay sa mga ugat ng iyong anak. Alam mo din na walang kasalanan si Draven kung bakit kayo nagkahiwalay. Kaya wala kang karapatang ipagdamot sa kanila ang isa't isa. Payo naman ni Patty. Lalo lamang napaluha si Mary Jane dahil sa sinabi ni Patty. May sense din palang kausap kahit papaano ang kanyang mga kaibigan. Tinamaan siya. Tagos sa puso ang sinabi ni Patty. Tama ka, Patty. Hayaan mo. Darating din siguro tamang panahon para magkakilala silang dalawa at hindi ko iyon ipagkakait sa kanila. Lumuluhang wika ni Mary Jane. Good. Sabay pang saad nila Patty at Alexa. Nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon. Nangako kasi sila kay Draven na hindi nila sasabihin kay Mary Jane na patay na si Sofia at bumalik na ang kanyang alaala. Kaya ang hirap ng mission nila. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Ang tanging magagawa lamang nila ay ipaalala lagi kay Mary Jane kung gaano sila naging masaya noon ni Draven para hindi nito maibilang kay Carlo ang pagmamahal na dapat ay kay Draven lamang. Mary Jane. Matanong ko lang, si Draven pa rin ba o may iba na? Wika ni Patty. What do you mean, Patty? Nalilitong tanong ni Mary Jane. I mean, wala ka na bang pagmamahal kay Draven? Tanong ni Patty. Napabuntong hininga naman si Mary Jane sa tanong ni Patty. Bakit mo naman naitanong iyan, Patty? Wika ni Mary Jane at umiwas ng tingin kay Patty. Mary Jane. Gusto ko lang malaman kung naghihintay ka pa ba kay Draven. Dagdag pa ni Patty. Nalungkot si Mary Jane sa tanong na iyon ni Patty. Tila ba bumalik ulit lahat ng sakit ng nakaraan? Kaya naman tila ba nag-uunahan na palm attack ang kanyang mga luha? Sorry, Mary Jane. Okay lang kahit hindi mo nasagutin kung masakit pa din. Wika ni Patty na biglang nag-alala kay Mary Jane. Lumapit naman si Alexa para alalayan si Mary Jane. Ramdam niya kasi ang sakit at hirap na nararamdaman nito. Kahit hindi sagutin ni Mary Jane ang tanong ni Patty ay malinaw na sa kanila ang ibig sabihin ng luha nito. Naghihintay ka pa rin. Pero sino na si Carlo sa buhay mo ngayon kung si Draven pa rin ang laman ng puso mo? Kayo na ba? Tanong pa ni Patty. Ano ba namang mga tanong na iyan ni Patty? Masyadong masakit. Saad sa isip ni Mary Jane. Akala ko kasi kapag sinagot ko na si Carlo ay makakalimutan ko na si Draven. Pero hindi, dahil parehong-pareho sila sa lahat. Kaya sa bawat oras na kasama ko siya ay si Draven ang lagi kong naiisip. Naaawa na rin ako kay Carlo kaya pinipilit ko talaga na kalimutan na si Draven at sa kanya na lang ituon ang lahat. At handa ko na ring tanggapin ang alok niyang kasal. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Halos lumuwa naman ang mga mata nila Alexa at Patty sa pagkabigla sa sinabi ni Mary Jane. Ano? Halos sabay na saad nila Patty at Alexa. Huwag, Mary Jane. Wika ni Alexa. Oo nga. Huwag, Mary Jane. Huwag kang magpakasal kay Carlo. Sagot naman ni Patty. Napakunot naman ang noo ni Mary Jane dahil sa nakikitang reaksyon sa dalawa nang sabihin niyang magpapakasal na siya kay Carlo. Anong problema niyo? Naguguluhang tanong ni Mary Jane. Wala. Nabigla lang kami. Di ba, Alexa?
Wika ni Patty na pilit ngumiti. Oo nga. Nakakabigla naman kasi Mary Jane. Kasi diba, hindi mo pa nga sinasabi sa amin na kayo na pala ni Carlo. Tapos ikakasal kayo kaagad. Saad naman ni Alexa. Ito na lang siguro ang paraan para tuluyan ko ng palayain ang mga sarili namin ni Draven. Malungkot na saad ni Mary Jane. Mas nalungkot naman sila Patty at Alexa sa balita. Paano na? Magkabalikan pa kaya sila Draven at Mary Jane gayong magpapakasal na pala si Mary Jane kay Carlo. Dahil sa naisip ng dalawa ay sabay na tumulo ang kanilang mga luha. Ngunit hindi sila sasuko at gagawin nila ang lahat para hindi matuloy ang kasal. Nakabalik na ng Antipolo sila Patty na puno ng alalahanin para sa relasyon nila Mary Jane at Draven. Hay nako Alexa, paano na? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiiyak na saad ni Patty. Patty, may pag-asa pa. Hanggat hindi sila nakakasal ay makakagawa tayo ng paraan para mapigilan iyon. Ngayon, ang isipin natin kung paano natin makakausap si Draven. Sagot naman ni Alexa. Oo nga, sabi ni Max nasa Palawan pa daw sila. Wika ni Patty, wala pa daw bang balak umuwi? Tanong naman ni Alexa. Ayaw pa daw umuwi ni Draven. Halos hindi pa nga daw niya makausap ng maayos iyong tao kasi masyado daw heartbroken. Palagi daw lasing. Wika ni Patty. Kawawa naman. Kasi naman, kasalanan din nila. Masyado nilang ginagawang komplikado ang lahat. Tila inis ng saad ni Alexa. Oo nga, parang hindi lalaki si Draven. Masyadong malambot. Hindi pa nga alam ang toto o ayon atras agad. Hay nako, kung hindi lang ako naaawa doon sa anak nila. Pababayaan ko na lang sila. Kaso kawawa naman kasi yung inaanak natin diba? Namumroblemang wika ni Patty. Oo nga, iyong bata ang kawawa sa ginagawa nila. Basta mag-iisip tayo ng paraan. Tawagan mo si Max at sabihin mo na tulungan niya tayo. Siya na kamo ang bahala kay Draven at tayo naman kay Mary Jane. Wika ni Alexa. Okay, tatawagan ko na lang siya mamaya pagkatapos ng klase ko. Wika ni Patty. Sandali nga Patty. May inililihim ka rin ba sa akin? Tila nagtatakang wika ni Alexa. Anong inililihim naman? Natatawa namang wika ni Patty. Tapatin mo nga akong bruha ka. Kayo na ba ni Max ha? Natatawang wika ni Alexa. Ano? Saan mo naman nalaman iyan Alexa? Tumetawang wika ni Patty. Hoy babae ka. Wala ka ng mate at tago pa sa akin dahil kilala ko na mula balat hanggang buto-buto mo. Ano? Bruhang ito. Mataray na saad naman ni Alexa. Sige na. Umaamin na ako. Oo kami na nga. Wala na nga akong may tago sa iyo. Bakla ka. Tumetawang wika ni Patty. Di ikaw na ang maganda. Bruhang ito. Tila inis na saad ni Alexa. Huwag ka nang magalit bestie. Minsan na nga lang may pumetol sa akin. Kokontrahin mo pa. Tila kinikilig namang saad ni Patty. So sa akin na si Fafa Darwin. Kinikilig namang saad ni Alexa. He is all yours. Tumetawa ding saad ni Patty. I am so excited na. Sana makita ko siya ulit. Kinikilig namang sagot ni Alexa. Kung gusto mo nga siyang makita ulit. Galingan mo at gawin mo ang lahat para magkabalikan ulit sina Draven at Mary Jane. Tumetawa namang sagot ni Patty. Iyon lang ba ang paraan? Wika ni Alexa na tila ba nawala ng pag-asa. Oo iyon lang at wala ng iba. Kaya good luck. Wika ni Patty saka nito iniwan si Alexa na tila ba problemado. Samantala sa Bicol, mahal, kita tayo mamaya. Sunduin kita after school. Malambing na saad ni Carlo. Bakit? Saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Mary Jane. Wala lang. Kakain lang tayo sa labas. Namiss kasi kita bigla. Halos wala din akong pasyente ngayon kaya naboboring na ako dito sa clinic. Sweet na saad nito. Napangiti naman si Mary Jane. Sa totoo lang napakaswerte niya na kay Carlo. Wala kasi itong kasing bait. Okay sige. Nakangiti namang sagot ni Mary Jane na akala mo naman ay makikita siya ni Carlo na kausap niya sa telepono. Napangiti naman si Carlo ng maluwag nang pumayag si Mary Jane.
Hindi pa man uwian ay nandyan na kaagad si Carlo at naghihintay na sa paglabas ni Mary Jane. Matyaga naman itong naghintay hanggang sa matapos ang klase niya. Masyado ka namang excited, hindi pa nga uwian nandyan ka na kaagad. Natatawang wika ni Mary Jane habang inaayos ang kanyang mga gamit. Miss na kita, masama ba iyon? Nakangiting sagot naman ni Carlo. Tinulungan niya na si Mary Jane sa pag-aayos ng mga gamit nito para matapos na ito kaagad. Kaya naman mabilis nilang natapos ang kailangang gawin ni Mary Jane at isinara na nito ang pinto ng kanyang classroom. Dinala siya ni Carlo sa isang first-class na restaurant. Nagtaka siya dahil bakit parang walang katao-tao gayong ito ang pinakasikat na restaurant sa kanilang lugar. Carlo, bakit parang walang tao? Tak ang tanong niya. Ha, ewan ko. Di ba nga magkasama tayong dumating? Di, hindi ko rin alam. Natatawang wika ni Carlo. Sa bagay, tama naman ito. Magkasama nga pala sila, kaya bakit niya ba ito tinanong? Huwag na lang kaya tayong pumasok. Baka hindi sila open ngayon. Maghanap na lang tayo ng ibang place. Tila nahiyang wika ni Mary Jane. Marunong ka bang magbasa? Tingnan mo nga ang nakalagay sa pinto. We're open. Kaya bukas iyan. Baka wala lang talaga siguro silang customer ngayon. Tara na. Wika ni Carlo na nakangiti pa rin. Oo nga pala. Sorry naman. Napahiyang wika ni Mary Jane at nag-peace sign na lamang siya kay Carlo. Cute naman para kay Carlo ang ginawa ni Mary Jane. Parang gusto niya tuloy itong pisilin sa pisngi. Buksan mo na ang pinto at may titingnan lang ako. Wika ni Carlo. Sige, sagot naman ni Mary Jane. Laking gulat niya nang pagbukas niya ay napakadilim, ngunit ang lalo niyang ikinagulat ay ang biglang pagsindi ng ilaw at nakita niya na maraming tao sa loob. Kabilang na dito ang kanyang pamilya at pamilya ni Carlo. Lahat nakangiti ang mga ito sa kanya. Teka, ano bang nangyayari? Anong meron? Puno ng pagtatakang wika ni Mary Jane. Maya-maya ay bigla na lamang bumukas ang LED sa harap niya at may nakasulat na "Will you marry me?" Hindi maunawaan ni Mary Jane ang kanyang mararamdaman ng oras na iyon. Gusto niyang matuwa, ngunit nakadama rin siya ng takot. Mahal, please marry me. Biglang sulpat ni Carlo sa harap ni Mary Jane. Lumuhad ito at binuksan ang maliit na kahon na may laman na singsing na para kay Mary Jane. Lumuluha si Mary Jane dahil sa tensyon na nararamdaman. Handa na nga ba siyang tanggapin si Carlo sa buhay niya? Handa na ba siyang kalimutan at palayain si Draven? Handa na ba siyang kalimutan ang masakit na nakaraan? Tumingin siya sa paligid at lahat sila ay nakangiti at tila ba hinihintay ang kanyang sagot sa iniaalok na kasal ni Carlo. Si Carlo na nagbangon sa kanya mula sa pagkakalugmok. Si Carlo na bumuo muli sa kanyang naduraj na puso at pagkatao. Sa pag-ikot ng kanyang mata ay nakita niya ang kanyang anak. Lumuha siya dahil nakadama siya ng awa para dito. Sinong ama ang ibibigay niya dito? Si Carlo na handang maging ama para sa kanya o si Draven na tunay niyang ama? Sobrang naguguluhan si Mary Jane. Akala niya ay ganoon lamang kadali na pumayag sa alok ni Carlo. Ano ba ang magiging pasya niya sa tagpong iyon? Tumulo ang mga luha ni Mary Jane. Sa oras na iyon ay gusto niyang maging nanay para sa kanyang anak. Bibigyan niya ito ng isang buong pamilya. Hindi na siya makikipagsapalaran. Mukhang malabo na rin kasi ang pangarap niya na hahanapin pa sila ni Draven. Ngayon ay kakalimutan niya na ng lubos ang nakaraan. Pipilitin niyang makapamuhay ng normal kasama ng kanyang anak at ni Carlo. Buo na ang kanyang desisyon. Pipiliin niya ang magiging kaligayahan ng kanyang anak. Bibigyan niya ito ng isang buo at masayang pamilya sa piling ni Carlo. Yes. Yes, Carlo. Magpapakasal ako sa iyo. Nakangiti ngunit lumuluhang wika ni Mary Jane. Nagpalakpakan ang mga tao dahil sa sagot ni Mary Jane. Lahat sila ay maligaya para sa dalawa. Salamat. Salamat, Mary Jane. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa desisyon mo. I love you so much.
Wika ni Carlo na lumuluha na dahil sa kaligayahan. Hindi siya makapaniwala na papayag si Mary Jane na magpakasal sa kanya. Sa totoo lang kanina pa siya kinakabahan dahil baka hindi ito pumayag. At sa totoo lang din ay inihanda niya na ang kanyang sarili sakaling hindi man pumayag si Mary Jane sa alok niyang kasal. Kaya naman lubos ang kaligayahan niya nang pumayag ito. Congratulations sa inyong dalawa. Sigawan ng mga tao nakita ang kasayahan sa mga mukha. Mommy, I am hungry. Wika ni Baby Princess nang makalapit kay Mary Jane. I am sorry baby. Sige kakain na tayo. Natatawa namang sagot ni Mary Jane. Dahil sa saya ay hindi na nila namalayan ang oras. Kaya naman nakalimutan nilang pakainin si Baby Princess. Don't worry baby, let's eat na. Natatawa namang wika ni Carlo. Pinaupo na nila si Princess sa lamesa para pakainin. Lahat naman ng mga bisita nila ay nagselo-salo na rin sa kaunti nilang handa. Baby, starting today, you can call me daddy kasi me and your mommy will getting married very soon. Masayang balita ni Carlo. Talaga mommy, daddy ko na si Tito Carlo. Hindi makapaniwalang tanong ni Baby Princess. Yes baby, are you happy? Nakangiting sagot naman ni Mary Jane. Yehey, yes mommy, I am so happy. Tuwang-tuwa namang saad ni Baby Princess. Pagkatapos magselo-salo ay nagsiuwian na ang lahat. Tulog na si Baby Princess nang makarating sila sa bahay. O paano mahal, uwi na din ako. Kita na lang ulit tayo bukas. Good night and I love you. Palem ni Carlo. Hinalikan niya rin si Mary Jane sa pisngi. Sige, ingat sa pag-drive, sagot naman ni Mary Jane. Nalungkot naman si Carlo dahil hindi pa rin masabi ni Mary Jane na mahal siya nito. Gayunpaman ay hindi na lamang siya nagpa-alote dito at diretso na lamang siyang lumabas ng bahay nila Mary Jane. Dumiretso naman si Mary Jane sa kwarto upang pahigain na ng maayos ang kanilang anak. Matapos niya itong ihiga ay umupo siya sa tabi nito at tinitigan ang mukha ng kanyang anak. Kamukhang kamukha ito ni Draven. Kahit saan tingnan ay talagang mukha ni Draven ang nakikita niya. Wala man lang kasing pinagkaiba ang mag-ama. Kaya naman napaluha siya sa kanyang naiisip. Nakadama siya ng sobrang lungkot dahil na-miss niya na naman si Draven. Anak, para sa iyo ang lahat. Ayokong lumaki ka na may kulang sa buhay mo. Ayokong lumaki ka na walang ama. Pero, pasensya ka na, kasi hindi ko maibibigay ang tunay mong ama. Sigurado naman ako na magiging mabuting ama sa iyo si Carlo. Kasi nakikita ko naman kung gaano ka kahalaga sa kanya. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Kaya kahit hindi ako masaya ay titiisin ko na lang anak. Kung para sa kaligayahan mo ay kakayanin ko ang lahat. Umiiyak na wika ni Mary Jane. Mary Jane, bakit ka pumayag kung hindi ka naman pala masaya? Baka pagsisihan mo iyan pagdating ng panahon. Wika ni Aling Vilma. Kanina pa pala siya doon at rinig na rinig niya ang lahat ng sinabi ni Mary Jane. Nanay, naaawa na po kasi ako sa anak ko. Naghahanap na siya ng isang ama pero hindi ko maibigay. Kaya noong alukin ako ni Carlo ng kasal. Iyon na lamang ang naisip kong paraan para maibigay ang kaligayahan ng aking anak. Umiiyak na sagot ni Mary Jane. Anak, hindi naman magiging kawawa ang anak mo kahit wala siyang makagisnan na ama. Pinupuno naman natin siya ng pagmamahal hindi ba? Kaya nga lumalaki siyang napakabait na bata dahil hindi siya nagkukulang sa pagmamahal. Kaya hindi mo kailangang isakripisyo ang kaligayahan mo dahil hindi naman kailangan. Saad pa ni Aling Vilma. Naaawa kasi siya kay Mary Jane dahil nakikita niya na hindi nga ito masaya sa naging desisyon niya. Napayakap na lang si Mary Jane sa kanyang nanay dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Napasubo na ako nanay. Nakakahiya na kay Carlo pati sa kanyang mga magulang kung aatras pa ako. Bahala na nanay. Siguro ito na ang tamang panahon para palayain ko na ang aking sarili mula sa alaala ng nakalipas namin ni Draven. Ito na po siguro ang tamang panahon para kalimutan ko na rin si Draven at ipagpatuloy ang buhay ko sa piling ni Carlo.
Lumuluhang wika ni Mary Jane. Mahal mo ba naman si Carlo anak? Tanong ni Aling Vilma. Hindi naman po siya mahirap mahalin. Napakabuti niyang tao. Lahat ng pinapangarap ng mga babae ay nakanya na lahat. Kaya hindi naman siguro ako mahihirap na pag-aralan siyang mahalin. Sagot naman ni Mary Jane. Pero siya kahit sa sarili niya ay hindi siya sigurado kung magagawa pa nga ba niyang magmahal ng iba. Anak, tanggilin mo muna sa puso mo si Draven para maipasok mo si Carlo. Tandaan mo na hanggat nandyan si Draven ay hinding-hindi mo maipapasok dyan si Carlo. Payo ni Aling Vilma. Naunawaan naman ni Mary Jane ang ibig sabihin nito. Alam niya naman kasi na hanggang ngayon ay si Draven pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Kaya naman kailangan niyang humingi ng panahon kay Carlo upang buuin muna ang kanyang sarili. Panahon na para hanapin niya muna ang sarili at pag-aralan na mamuhay ng normal. Buo na ang kanyang pasya. Hahanapin niya ang kanyang sarili at kapag natagpuan niya na ito at handa na siya ay saka siya magpapakasal kay Carlo. Hindi kasi mabubuo ang pagmamahal niya kay Carlo hanggat hindi niya pa nabubuo ang naduraj niyang puso at pagkatao na dulot ng masamang nakaraan. Carlo, sana maunawaan mo ako. Oo. Hindi ka mahirap mahalin ngunit gusto ko naman munang hanapin ang aking sarili. Sa pagbabalik ko gusto ko mamahalin kita ng buong buo dahil ayokong maging unfair sa'yo. Napakabuti mong tao at hindi mo deserve masaktan. Lumuluhang wika ni Mary Jane. Mahal kita Mary Jane kaya hindi ko ipagdadamo ang magpapaligaya sa iyo. Hindi ko rin hahayaan na ako ang maging dahilan ng pagkadurog muli ng puso mo. Handa akong maghintay sa magiging desisyon mo. Papalayain muna kita pero umaasa pa rin ako na sa pagbabalik mo ay sasabihin mong mahal mo na ako. Naluluha ding sagot ni Carlo. Maraming salamat sa pag-unawa mo Carlo. Napakabuti mo at hindi kita makakalimutan. Wika ni Mary Jane sa kaniyakap ng mahigpit si Carlo. Sa totoo lang may puwang na din si Carlo sa puso niya ngunit nananatili pa rin sa kalahati niyon si Draven. Kaya kailangan niyang lumayo upang makapag-isip ng tama nang walang masasaktan. Aalis na siya papuntang Amerika. Kahit papaano kasi ay may naipon na rin siya at sapat na para makapunta siya sa Amerika. May offer din kasing trabaho sa kanya doon kaya naman tinanggap niya na dahil na rin sa sarili niya. Sarili niya muna ngayon bago ang iba. Naisip niya kasi na paano siya magmamahal ng iba kung hindi niya kayang mahalin ang sarili niya. Kaya nang may nag-offer na trabaho sa kanya doon ay tinanggap niya agad. Teacher din sa public school ang trabaho niya doon at may malaking sahod. Tiyak na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang anak. Mahirap man na mawalay sa kanyang anak ay kakayanin niya dahil para kay baby princess din ang lahat. Anong oras ang flight mo bukas? Mary Jane. Tanong ni Carlo. 10 a.m. Pupunta na ako sa airport ng 8 para siguradong hindi ako maiiwanan ng eroplano. Wika ni Mary Jane. Okay, sasanduan na kita dito at ako ang maghahatid sa iyo sa airport. Malungkot na saad ni Carlo. Masakit. Pero alam niya na tama si Mary Jane. Hindi niya pwedeng ipagpilitan ang sarili niya dito dahil hindi din naman sila magiging masaya. Mahal na mahal niya si Mary Jane at handa siyang maghintay dito kahit gaano pa ito katagal. Masakit man pero kailangang tanggapin na hindi ganoon kadali ang lahat. Sa ngayon ay suporta ang kailangan ni Mary Jane at hindi panghuhusga dahil alam niya na hindi madali ang nga pinagdaanan nito. Hayaan mo. Palagi kong bibisitahin si baby princess dito para hindi siya gaanong malungkot kapag wala ka. Huwag kang mag-iisip doon palagi. Isipin mo na okay lang dito ang anak natin dahil marami kaming nagmamahal dito sa kanya. Wika ni Carlo na pilit ngumingiti. Alam ko naman iyon Carlo. Kaya nga malakas ang loob ko na iwanan siya dahil alam ko na maraming nagmamahal sa kanya. Nakangiti ding sagot ni Mary Jane. Hindi mo kailangang magpasalamat sa pagmamahal ko sa anak mo. Dahil kahit hindi ako ang ama niya ay tunay na anak na ang turing ko sa kanya.
Ganoon ko siya kamahal, wika ni Carlo. Ang swerte ng anak ko dahil napapalibutan siya ng mabubuting tao. Hayaan mo pa sasalubungan kita ng maraming chocolates pag uwi ko. Biro naman ni Mary Jane. Baka naman masira na ang ngipin ko niyan. Tumetawa ding sagot ni Carlo. Dahil sa biruan at nagtawanan na lamang ang dalawa. Uwi na muna ako, Mary Jane. Babalik ako bukas ng maaga para may hatid kita bukas. Palem ni Carlo. Okay. Salamat. Ingat ka sa pauwi. Nakangiting sagot naman ni Mary Jane. Sige. Wika ni Carlo saka ito tuluyang lumabas ng bahay nila Mary Jane. Nang makalabas si Carlo ay saka naman lumapit si Aling Vilma kay Mary Jane. Mary Jane, anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo na umalis? Wika nito. Opo nanay. Para po ito sa anak ko. Gusto ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Sagot ni Mary Jane. Paano na si Carlo? Tanong nito. Nag-usap na po kami nanay at naunawaan niya naman po. Handa daw siyang maghintay. Wika ni Mary Jane na pilit nang umingiti. Napakabuti talaga ni Carlo. Wala naman akong karapatang pigilan ka anak dahil alam ko na mabuti naman ang hangarin mo. Ang sa akin ay huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo doon at palagi ka sanang mag-iingat. Naiiyak ng wika ni Aling Vilma. Opo nanay. Hindi ko po kakalimutan ang mga bilin nyo. Kayo na sana ang bahala sa anak ko. Sagot naman ni Mary Jane na naluluha na rin. Napakasakit kasi na isipin na mapapalayo siya sa pamilya niya ngayon. Ito lang kasi ang unang pagkakataon na mapapalayo siya sa mga ito kaya ngayon pa lang ay nalulungkot na siya. Umasa ka na hindi ko siya pababayaan. Kaya huwag ka na lamang mag-iisip doon ng kung ano-ano na ikakalungkot mo. Pag wala kang trabaho ay maglibang ka at huwag mo kaming iisipin dahil palagi naman kaming nasa mabuting kalagayan anak. Wika ni Aling Vilma. Opo, napakaswerte ko dahil ikaw ang aking nanay. Hindi mo ako iniwan sa lahat ng laban ko. Mahal na mahal ko po kayo nanay. Gagawin ko ang lahat para may ahon ko na kayo sa kahirapan. Wika ni Mary Jane na hindi na napigilan pa ang umiyak. Napakaswerte ko rin sa inyo dahil nagkaroon ako ng mabubuting anak. Mahal na mahal ko kayo kaya kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko kayo iiwanan at pababayaan. Ang lahat ng laban nyo ay laban ko rin. Sagot naman ni Aling Vilma habang tumutulo ang luha. Niyakap na lamang ni Mary Jane ang kanyang nanay dahil dama niya rin ang lungkot nito kahit hindi man ito sabihin. Lola, Mommy, why are you crying po? Tanong ni Baby Princess na hindi nila namalayan na nakalapit na pala sa kanila kasama ni Cora. Nag-uusap lang kami ng Lola Baby. Halika nga dito, natatawang sabi ni Mary Jane. Kinarga niya ito at hinalikan. Sa talino ng kanyang anak alam niya na darating din ang tamang panahon na mauunawaan nito ang lahat lalo na ang pag-alis niya. Tayo na nga baby, sleep na tayo. Nanay matutulog na po kami. Palem ni Mary Jane. Tumayo na ito at pumasok na sa kwarto upang patulugin na ang kanyang anak. Nang makatulog na si Baby Princess ay matagal itong tinititigan ni Mary Jane. Ito na kasi ang huling gabi na makakatabi niya ito sa pagtulog at matititigan ang malaanghel nitong mukha. Baby, mamimiss kita. Sana maunawaan mo si Mommy na kailangan kong umalis para sa ating dalawa. Napakasakit sa akin na iwanan ka kaso kailangan anak. Kailangang buuin ni Mommy ang sarili niya para makapamuhay na ng normal anak. Mahal na mahal kita. Maagang umalis si Mary Jane patungo sa airport. Hindi niya na pinasama sa paghatid si Baby Princess dahil baka hindi niya makayanan na talikuran at iwanan ito. Kaya tanging si Cora at Carlo na lamang ang naghatid sa kanya. Cora, ikaw na ang bahala sa pamangkin mo ha at kay nanay. Mamimiss ko kayo. Lumuluhang wika ni Mary Jane nang makarating sa airport. Opo ate, mag-iingat ka doon palagi at mamimiss ka rin namin. Umiiyak ding sagot ni Cora. Nagyakap ang magkapatid na kapwa lumuluha. Binalingan din ni Mary Jane si Carlo para kausapin pagkatapos niyang yakapin ang kapatid. Carlo, salamat sa lahat.
At patawarin mo rin ako kung hindi na natuloy ang kasal natin. Hayaan mo sa pagbabalik ko ay magiging buo na rin ako at matututunan na rin kitang mahalin ng buong buo. Umiiyak na wika ni Mary Jane. Mary Jane, hindi mo kailangang mangako. Makita ko lang na masaya ka ay masaya na rin ako. Wika ni Carlo habang nakangiti. Salamat Carlo. Sige, pasok na ako. Paalam sa inyo. Wika ni Mary Jane na pilit nang umingiti ngunit hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang luha habang lumalakad papalayo sa dalawa. Nakaalis na ang eroplano ni Mary Jane at nakarating naman siya ng ligtas sa Amerika. Pagtapak niya pa lang sa lupa ng Amerika ay ngumiti na siya dahil iyon na ang simula ng panibagong yugto sa buhay niya. Laban lang self. Ito na ang simula upang harapin ang panibagong buhay. Kaya ko ito. Wika ni Mary Jane saka lumakad papaalis sa airport sa Amerika. Samantala sa Palawan, Draven pare, ano ba? Ganyan na lamang ba ang buhay mo? Papatayin mo na lamang ang sarili mo sa alak. Come on bro, hindi pa ito ang wakas. Lumaban ka naman. Wika ni Max. Langgo na naman kasi sa alak si Draven ng mga oras na iyon. Umagang umaga ay alak agad ang almusal nito. Pabayaan mo na nga ako Max. Umuwi ka na kasi sa Antipolo. Iwanan mo na ako dito mag-isa. Wala nang silbi ang buhay ko ngayong wala na si Mary Jane. Hayaan mo na lang akong mamatay. Umiiyak na wika ni Draven. Bakit kasi hindi mo na lang balikan si Mary Jane sa Bicol? Kausapin mo at ipaglaban mo. Hindi iyong basta ka na lamang susuko at papatayin mo ang sarili mo sa alak. Wika ni Max. Masaya na siya at wala akong karapatang sirain ang binuo niyang pamilya. Wika ni Draven na tuloy pa rin sa pag-inom ng alak. Anak Draven, pamilya mo iyon. Ipaglaban mo. Huwag mong hayaan na ibang ama ang kilalanin ng anak ninyo ni Mary Jane. Wika ni Doña Catalina na bigla na lamang sumulpot. Tinawagan na pala ito ni Max dahil sa awa niya kay Draven. Pinaalam niya sa mga ito kung gaano kamiserable ang buhay ni Draven sa Palawan. Ngunit nabigla din siya sa narinig na may anak pala si Draven kay Mary Jane. Halos napako ang paningin ni Draven sa kanyang mommy nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya nakapagsalita at tila ba nawala ang kalasinggan niya dahil sa narinig. Nagbibiro ka ba mommy? Hindi makapaniwalang wika ni Draven na napatayo na rin sa pagkabigla. Hindi nagbibiro ang mommy mo Draven. At patawarin mo sana kami kung hindi namin sinabi sa iyo noon ang totoo. Sagot naman ng kanyang ama na kasama pala ng mommy niya. Awang-awa ito nang makita ang itsura ni Draven. Hindi nila naisip na magiging ganito kamiserable ang buhay ng kanilang anak at alam nila na sila ang may kasalanan ng lahat. Kaya sobra-sobra ang kanilang pagsisisi sa naging desisyon nila noon. Napakawalang kwenta nilang magulang. Oo anak. Noong maaksidente ka ay nalaman din namin na buntis pala si Mary Jane dahil dinyugo siya nang malaman na ikakasal ka na kay Sofia. Nakiusap siya sa amin na huwag ituloy ang kasal ninyo ni Sofia para sa anak ninyo. Ngunit nakapagdesisyon na kami at buo na ang plano. Kaya hindi namin siya napagbigyan at sinabihan na huwag ipaalam sa iyo na buntis siya. Sinubukan naming bigyan siya ng pera para sa anak ninyo ngunit hindi niya tinanggap at piniling lumayo at itago sa iyo ang lahat. Patawarin mo sana kami anak. Umiiyak na wika ng kanyang mommy. Hindi makapaniwala si Draven sa mga revelasyon ng kanyang mga magulang. Kaya hindi niya na napigilan pang tumulo ang kanyang mga luha. How dare you? Anong klaseng mga magulang kayo? Pati anak ko dinamay ninyo para lamang sa kabuhayan na iniingatan ninyo. Ipinagpalit ninyo ang anak ko sa pera. Napakawalang kwenta ninyong mga magulang. Hinayaan ninyo na malayo sa akin ang anak ko. Masyado kayong makasarili. Bakit? Bakit nyo nagawa sa akin ito? Bakit nyo ako pinarurusahan? Bakit? Bakit nyo hinayaan na masira ang buhay ko? Umiiyak na sigaw ni Draven. Nakaalalay naman si Max sa kanya. Umiiyak naman ang kanyang mga magulang na aminado sa maling nagawa nila. Patawad anak, hayaan mong bumawi kami.
Kakausapin namin si Mary Jane anak. Upang mabuo muli ang inyong pamilya. Umiiyak na wika ng kanyang mommy. Natawa naman si Draven sa sinabi ng kanyang mommy. Babawi. Kailan? Ngayon. Ngayon pa na may asawa na si Mary Jane. Natatawa ngunit naiiyak na wika ni Draven. Nabigla naman sa narinig ang kanyang mga magulang. Hindi nila inaasahan na may asawa na si Mary Jane. Sa bagay hindi nila ito masisisi sa sama ng ginawa nila dito nang ipagtabuyan nila noon. Kahit sinabi sa kanila nito na buntis ito at si Draven ang ama. Bakit nyo nagawa sa akin iyon mommy? Daddy. Anong kasalanan ko sa inyo para gawin nyo sa akin iyon? Mas pinili nyo ang pera kaysa sa sarili nyong apo. Ganyan na ba kayo kasama at kamukhang pera para ipagpalit ang sarili nyong dugo? Mga wala kayong kwentang magulang. Bakit? Sigaw ni Draven ngunit nakatikim siya ng sampal mula sa kanyang mommy. Para rin sa iyo ang ginawa namin. Sa inyo ng mga kapatid mo dahil ayaw naming makaranas kayo ng hirap. Umiiyak na saad nito. Hindi na sumagot si Draven at humagulhol na lamang at lahat ng mahawakan ay itinatapon sa sobrang galit na nararamdaman. Aminado din naman ang mag-asawang Monteverde na mali ang kanilang ginawa. Kaya tahimik na lamang nilang iniwan si Draven habang nagwawala. Draven pare. Tama na iyan. Hindi iyan makakatulong sa sitwasyon natin ngayon. Relax para makapag-isip ka ng maayos. Sa ngayon ang masasabi ko lang ay kahit anong mangyari. Baligtarin man natin ang mundo ay magulang mo pa rin sila. Kung gusto mong maka-move on ay matuto kang magpatawad dahil alam ko na kayo din lang naman ang dahilan kung bakit nila nagawa iyon. Wika ni Max. Napag-isip-isip din naman ni Draven na tama si Max. Wala na siyang magagawa pa kundi ang magpatawad dahil magulang niya pa rin sila. Umupo siya habang umiiyak at nag-iisip. Nang medyo makabawi ay muli siyang umupo sa upuan at sumeryoso. Max. Babalik tayo ng Bicol at kakausapin ko si Mary Jane. Kahit may asawa na siya ay hindi ako papayag na hindi ako kilalanin bilang ama ng aking anak. Seryosong wika ni Draven. Maaga pa lamang ay bumiyahe na papuntang Bicol sina Draven at Max. Malayo pa ay excited na si Draven na makita at may akap ang kanyang anak. Buo na ang pasya niya. Babawiin niya ang kanyang mag-ina. Medyo madilim na nang makarating sina Draven sa bahay nila Mary Jane. Nakita niya sa labas ng bahay ang kanyang anak habang nagkukwentuhan kasama ni Aling Vilma. Anak ko, halos naiiyak na saad ni Draven na nagmamadaling makalapit kay baby princess. Nang makalapit ay agad niyang kinarga ang bata na nagpupumiglas mula sa pagkakayakap niya. Ngunit balewala lamang iyon kay Draven dahil gusto niyang yakapin at damhin ang kanyang anak. Alola! Sigaw ni baby princess na natakot dahil sa bigla ang pagkarga sa kanya ng lalaki na hindi niya kilala. Nagulat naman si Aling Vilma sa nangyari. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang susulpot doon si Draven. Maging siya ay naluluha dahil sa nakikita niya. Nakita niya ang pananibik ni Draven sa anak. Nahahabag ang kalooban ni Aling Vilma para kay Draven. Lola, who is he? Bitawan mo po ako. Umiiyak na saad ni baby princess. Pilit nitong itinutulak si Draven dahil sa takot. Lumapit na si Aling Vilma para kunin ang bata. Draven, akin na muna ang bata. Huwag mo siyang biglain anak. Malumanay masaad ni Aling Vilma. Ibinigay naman ni Draven si baby princess kay Aling Vilma. Pasensya na po tita, nasa sabik lamang po ako sa aking anak. Wika ni Draven habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Doon na tayo mag-usap sa loob. Halina kayo. Pag-akit ni Aling Vilma sa dalawa. Nagulat naman si Cora nang pumasok si Aling Vilma kasunod sila Draven at Max. Kuya Draven, magaling ka na? Tanong ni Cora na hindi makapaniwala na nandoon si Draven. Cora, hayaan mo munang makaupo sina Draven. Magtimpla ka muna ng kape para makapagkape sila at malayo din ang kanilang binyahe. Wika ni Aling Vilma. Opo nanay. Sagot na lamang ni Cora at pumunta na sa kusina para magtimpla ng kape para kila Draven at Max.
Mabuti naman at magaling ka na, Draven. Kumusta na ang mga magulang mo at ang asawa mo? Tanong ni Aling Vilma nang makaupo sila. Salamat po, tita. Ayos lang naman po sina Mommy. At si Sofia po ay matagal nang patay. Malungkot na saad ni Draven. Kahit papaano kasi ay minahal niya na rin si Sofia kaya nalulungkot pa rin siya kapag naaalala niya ito. Laking gulat naman ni Aling Vilma sa kanyang nalaman. Kahit si Cora ay nabigla din sa balita. Halos mabitawan niya pa ang tasa na bitbit niya papunta sa sala nang marinig niya ang sinabi ni Draven tungkol kay Sofia. Ano? Bakit? Kailan pa? Sunod-sunod na tanong ni Aling Vilma sa binalita ni Draven. 1 taon na din po siyang patay. Wika ni Draven. Anong ikinamatay niya? Ang bata niya pa para mamatay ng ganoon kaaga. Wika ni Aling Vilma. May sakit po pala sa puso si Sofia at may taning na noong pilit kaming pinapakasal. Iyon po pala ang huling hiling niya kaya ginawa ng mga magulang niya ang lahat para mapagbigyan lamang siya kahit makasakit pa ng iba. Malungkot na sagot ni Draven. Ganoon ba? Nakakalungkot naman. Kaya pala ganoon na lamang ang kagustuhan nila na may kasal ka kay Sofia. Wika ni Aling Vilma. Oo nga po. Pero masaya na rin po ako na kahit papaano ay naging dahilan ako ng saya ni Sofia bago siya mamatay. At ngayon po ay buhay ko naman ang aayusin ko at ng aking mag-ina. Pero hindi ko na yata maayos pa dahil may asawa na rin si Mary Jane. Malungkot na saad ni Draven. Ano? Sino naman ang asawa ni ate? Nabiglang tanong ni Cora. Nagtaka naman si Draven sa reaksyon ni Cora. Di ba may asawa na si Mary Jane? Nakita ko sila noong araw na bumalik ako galing Amerika. 1-year anniversary noon ni Sofia kaya umuwi na ako at sisimulan ko na sanang ayusin ang relasyon namin ni Mary Jane. Kaso nakita ko na may ka-holding hands siyang lalaki at nang sundan namin sila dito ay nakita ko na may bata silang karga. Napagkamalan ko na anak nila ang batang iyon. Kaya hindi na ako tumuloy at nagpas siyang pabayaan na lang na maging maligaya si Mary Jane sa piling ng iba. Natawa si Cora sa kwento ni Draven. Ang batang iyon ay si Baby Princess. Anak ninyong dalawa. At tama ka, boyfriend nga ni ate ang lalaki na nakita mo at engaged na sila. Pero nagbago ang isip ni ate dahil hindi ka pa rin daw mawala sa puso at isip niya. Kaya, ayun umatras siya sa kasal at pumunta sa Amerika para hanapin daw ang sarili niya at kalimutan ka para buo na ang pagkatao niya pagbalik niya dito. At kapag bumalik siya na buo na ang pagkatao niya at nakalimutan ka na niya ay saka siya magpapakasal kay Kuya Carlo. Mahabang kwento ni Cora. Natuwa si Draven sa sinabi ni Cora. Ibig sabihin may pag-asa pa nga siya na mabawi ulit si Mary Jane. Kailan pa umalis si Mary Jane, Cora? Tila excited na tanong ni Draven. Noong 1 araw lang. Pero matatagalan siya doon kasi magtatrabaho siya doon. Sagot ni Cora. Bro, ano pa ang hinihintay mo? Sundan mo na si Mary Jane doon bago pa siya bumalik dito at magpakasal sa iba. Nakangiting singit ni Max. Oo nga, Kuya Draven. Sundan mo na si ate sa Amerika. Kawawa naman ang anak ninyo kung lumaki siya na hindi ka kasama, diba? Saad naman ni Cora na tila excited sa susunod na mga mangyayari. Bro, huwag ka nang mag-isip. Sige ka. Kapag hindi ka sumunod doon ay wala ka ng Mary Jane habang buhay, oras na umuwi iyon dito ay wala ka ng pag-asa. Pamimilit pa ni Max. Oo na. Bukas na bukas ay lilipad ako papuntang Amerika. Masayang sagot ni Draven. Yun. Halos sabay na sabi nila Cora at Max. Pero ngayon ay gusto ko muna magpakilala sa anak ko. Wika ni Draven at saka lumapit kay Baby Princess na kanina pa nakatitig sa kanya. What is your name po? Tanong ni Baby Princess nang makalapit si Draven sa kanya. Draven. My name is Draven. Pakilala ni Draven. Draven. Ikaw iyong friend nila Mommy at Tita Patty at Tita Alexa? Tanong ni Baby Princess. Yes, ako nga. Nakangiting sagot ni Draven. They said that you are so kind. That's why I want to meet you.
And now you're here. Hello Tito Draven. Masayang saad ni Baby Princess nang makilala si Draven. Yamakap pa siya ng mahigpit kay Draven na akala mo ay matagal nang kakilala. Tumulo naman ang luha ni Draven nang yakapin siya ng kanyang anak. Hindi rin siya makapaniwala na kilala pala siya nito at matagal nang gustong makilala. Napaluha naman sina Cora, Max, maging si Aling Vilma sa kanilang nakikita. Maya-maya ay lumapit si Aling Vilma kila Draven. Baby, siya ang daddy mo, wika ni Aling Vilma. Nagulat naman si Baby Princess sa sinabi ng kanyang lola. Talaga po lola, siya ang daddy ko. Hindi makapaniwalang tanong ni Princess. Yes baby, I am your daddy. Naluluhang sagot ni Draven. Yehey may daddy na ako. Tu na ang daddy ko. Si Daddy Carlo at si Daddy Draven. Yehey. Tumetalon-talon pa si Baby Princess dahil sa sobrang saya. Pero baby si Kuya Draven ang tunay mong daddy. Kaya huwag mo nang tawagin na daddy si Kuya Carlo. Just call him Tito na lang okay. Saad naman ni Core kahit hindi niya alam kung nauunawaan na ba ng murang isipan ni Baby Princess ang lahat. Okay. Daddy bakit now lang po kita nakita? Saan ka po galing? Malambing na tanong ni Baby Princess kay Draven. Galing kasi sa Amerika ang daddy kaya ngayon lang kita napuntahan. Sorry na si daddy ha. Don't worry. Mula ngayon palagi na tayong magkasama at hindi na tayo maghihiwalay. Paliwanag naman ni Draven. Sa Amerika, galing ka kay mommy. Inosenteng tanong nito. Tumango na lamang si Draven bilang pagsang-ayon dito. Bukas sa sanduan ni daddy si mommy tapos babalikan ka namin para magkakasama na tayo. Nakangiting saad ni Draven. Hindi pa rin siya makapaniwala na mabubuo pa ang kanyang pinapangarap na pamilya. Gagawin niya ang lahat para mapatawad siya ni Mary Jane at bumalik ito sa kanya. Ngayon pa ba siya sesuko na nakilala niya na ang kanyang napakaganda, napaka-sweet at napakatalinong anak. Nang makabalik sa Antipolo ay inayos agad ni Draven ang kanyang mga kakailanganin sa paglipad patungong Amerika. Anak, good luck. Sana ay makita mo kaagad si Mary Jane at magkaayos kayo kaagad. Hinahangad namin ng daddy mo ang inyong kaligayahan. Sana rin ay mapatawad nyo na kami. Wika ni Doña Catalina. Ma'am, kalimutan na po natin ang nakaraan. Napatawad ko na po kayo at magsisimula na ako ng panibagong buhay. Nakangiting wika ni Draven saka niyakap niya ang kanyang mommy at pagkatapos ay niyakap niya din ang kanyang ama. Good luck son. Mag-iingat ka sa biyahe. Wika ng kanyang ama. Salamat dad. Sige po alis na po ako at baka maiwan pa ako ng eroplano. Palem ni Draven. Sige anak, mag-ingat ka. Wika ng kanyang mommy. Nakangiti siyang lumabas ng bahay at umaasa na magiging maganda at maayos ang mangyayari sa kanila ni Mary Jane oras na magkita sila sa Amerika. Matapos ang mahabang biyahe ay sa wakas nakarating din si Draven sa Amerika. Dumiretso siya sa Houston kung saan doon nagtuturo si Mary Jane sa isa sa paaralan doon. Nakakita siya ng tindahan ng nga bulaklak sa daan papunta sa school kaya bumili muna siya para ibigay kay Mary Jane. Malayo pa si Draven ay natanong niya na si Mary Jane habang naglalakad palabas ng gate ng school. Hinayaan niyang makalabas ito at nang nakatalikod na si Mary Jane ay sa kanya ito nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sa gulat ni Mary Jane ay siniko siya nito at nasuntok kaagad sa sikmura. Ouch sigaw ni Draven habang hawak ang sikmura na tinamaan ng siko at suntok ni Mary Jane. Gulat na gulat si Mary Jane nang makilala niya kung sino ang bigla na lamang yamakap sa kanya. Draven. Hindi makapaniwalang wika ni Mary Jane. Hindi ka pa rin nagbabago Mary Jane. Astig ka pa rin. Hindi malaman ni Draven kung tatawa o iiyak. Sobrang sakit kasi ng suntok ni Mary Jane. Sorry, ikaw kasi. Wika ni Mary Jane at nilapitan si Draven na namimilipit dahil sa sakit ng pagsiko at pagsuntok niya dito. Inalalayan niya itong maupo sa sementadong upuan sa gilid ng school. Masakit pa ba? I am sorry.
Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Sobrang sakit, wika ni Draven. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, nabigla tuloy ako, wika ni Mary. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, nabigla tuloy ako, wika ni Mary Jane. Gusto lang naman sana kitang i-surprise kaso ikaw pala si Mary Jane. Ang babaeng palaban. Natatawang wika ni Draven. Nainis naman si Mary Jane dahil sa sinabi ni Draven kaya muli ay nakatikim si Draven ng sapak mula kay Mary Jane. Aray ko, reklamo ni Draven. Ikaw kasi, nang iinis ka pa. Marunong lang akong ipagtanggol ang sarili ko sa mga lokong lalaki na kagaya mo. Nagtatampong saad ni Mary Jane. Hindi ako loko ha, nagmamahal lang. Wika ni Draven sabay ngiti na para bang nagpapakyut kay Mary Jane. Talaga, ang swerte naman ni Sofia. Natutunan mo na rin pala siyang mahalin. Wika ni Mary Jane na biglang nalungkot. Patay na siya Mary Jane. At ikaw ang tinutukoy ko na minamahal ko. Seryosong wika ni Draven. Nabigla naman si Mary Jane sa balita ni Draven. Patay na si Sofia. Bakit? Kailan? Sunod-sunod na tanong nito. 1 taon na siyang patay Mary Jane. May taning na pala ang buhay niya kaya pinilit ng kanyang mga magulang na makasal kami dahil iyon ang huling kahilingan niya. Noong araw na mamatay siya ay iyon din ang araw na bumalik ang alaala ko. Malungkot na kwento ni Draven. Ibig sabihin matagal na palang bumalik ang alaala mo. Wika ni Mary Jane. Oo Mary Jane. Wika ni Draven. Bakit hindi mo ako hinanap? Ang tagal kitang hinintay Draven. Naluluhang saad ni Mary Jane. Dahil pumunta ako dito after my libing ni Sofia. Sagot naman ni Draven. Bakit? Naguguluhang tanong ni Mary Jane. Dahil naguguluhan ako noon at gusto kong paghilumin muna ang buong pagkatao ko dahil sa mga nangyari sa atin. Gusto ko kung hahanapin ko kayo kapag buo na ulit ako. Kaso noong bumalik ako at pinuntahan kita kasama sina Patty ay nakita namin na masaya ka na sa piling ng iba. Ang sakit noon Mary Jane. Ang makita na masaya ka sa kanya at sa inyong anak. Kaya umalis ulit ako at pumunta sa Palawan at doon ay sinira ko ang buhay ko sa alak. Hanggang isang araw ay dumating si Mommy at sinabi niya na may anak tayo at kailangan ko kayong bawiin. Kaya ayun pumunta agad ako sa inyo kaso nakaalis ka na pala at nandito ka na sa Amerika. Kaya nagpasya agad ako na sundan ka tapos susuntukin mo lang ako. Mahabang kwento ni Draven. Hindi mo alam ang hirap ng pinagdaanan ko Draven habang malayo sa iyo. Halos masira ang buhay ko noon. Sa tulong ni Carlo ay nalampasan ko ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Minahal niya ako pero hindi ko magawang magmahal ng iba dahil ikaw pa rin ang laman nito. Lumuluhang wika ni Mary Jane habang itinuturo ang kanyang puso. Talaga, hindi mo siya minahal. Ako lang talaga. Tuwang-tuwa namang saad ni Draven. Pinilit ko siyang mahalin at sinubukan ko talaga. Kaya ako pumayag na magpakasal sa kanya kasi alam ko na hindi siya mahirap mahalin. Kaso wala Hindi ka kasi umaalis sa puso ko. Kaya ayun nagpasya akong lumayo at hanapin ang sarili ko dito sa Amerika. Nagsisimula pa nga lang kitang kalimutan tapos andito ka na. Noindang na naman ang puso ko. Paano kita makakalimutan kung andito ka? Umiiyak na wika ni Mary Jane. Bakit mo pa ako kailangang kalimutan kung pwede namang ipagpatuloy na lang natin ang ating naudlot na pagmamahalan? Magsimula tayong muli kasama ang ating anak. Biglang seryosong wika ni Draven. Hindi makapagsalita si Mary Jane sa mga sinabi ni Draven. Totoo bang lahat ito Draven? Hindi ba ito panaginip na naman? Lumuluha pa ring saad ni Mary Jane. Totoo ang lahat Mary Jane. Hindi ka nananaginip. Totoong nandito ako at handang itama ang lahat ng pagkakamali ng kahapon. At nangangako ako na hindi ka na ulit masasaktan. Wika ni Draven. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito Draven at hindi ako makapaniwala na dumating na ang araw na iyon. Salamat. Lumuluha pa ring saad ni Mary Jane.
Salamat din Mary Jane. Sa paghihintay sa akin. Tandaan mo na kahit nakalimot man ang isip ko noon, kailanman ay hindi ka nalimutan ng aking puso. Palagi kang nasa panaginip ko noon at naniniwala ako na pilit kang hinahanap ng puso ko. Naiiyak na ring saad ni Draven. Nagyakap ang dalawa ng buong higpit na tila ba ayaw nang pakawalan pa ang bawat isa. Para bang natatakot sila na baka muli silang magkahiwalay. Kapwa sila lumuluha habang nakangiti dahil sa ligayang nadarama. Kapwa sila umaasa na magiging maayos na muli ang lahat sa kanila at sa wakas ay mabubuo na rin ang pamilya na pinangarap nila. Tara Mary Jane. Wika ni Drykes at bigla na lamang hinayla si Mary Jane. Aray teka, saan ba tayo pupunta? Nagulat naman na saad ni Mary Jane. Basta, sumunod ka na lang sa akin. Nakangiting wika ni Draven. Hinayla ni Draven si Mary Jane paalis sa kanilang kinauupuan. Pumara ito ng taxi at inaya si Mary Jane na sumakay doon. Saan ba tayo pupunta Draven? Muling tanong ni Mary Jane. Tiningnan lamang siya ni Draven at ngumiti. Hindi naman tumagal at pumara na si Draven. Nang makababa ay pinigil ni Draven na lumakad si Mary Jane. Bakit ba? Naguguluhan ng tanong ni Mary Jane. Basta, pipiringan lang kita sandali. May surprise ako sa iyo. Tila natutuwang wika ni Draven. Nako Draven ha, baka may kalokohan ka na naman na iniisip dyan. Napapangiting wika ni Mary Jane at medyo kinikilig na rin siya sa mga ginagawa ni Draven. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Sagot na lamang ni Draven habang pinipiringan sa mata si Mary Jane. Sige na nga, sagot ni Mary Jane na pilit iniisip kung ano ba ang palabas na iyon ni Draven. Inalalayan ni Draven si Mary Jane sa paglakad hanggang sa makapasok sila sa isang bahay. Hindi maunawaan ni Mary Jane kung bahay iyon o ano. Basta pumasok sila sa isang building na tila ba walang katao-tao. Mary Jane, may tutulong sa iyo sa pagbibihis pero huwag mong tatanggilan ang piring ha. Babae naman iyon. Instructions ni Draven nang tuluyan silang makapasok. Bakit ako magbibihis Draven? Puno ng pagtatakang tanong ni Mary Jane. Basta nga, di ba nga sabi ko magtiwala ka lang sa akin? Saad ni Draven. Okay, basta huwag mo akong lolokohin. Tila nagdadalawang isip na saad ni Mary Jane. Sige mahal labas muna ako. Nandito na ang tutulong sa iyo sa pagbibihis. Palem ni Draven. Narinig niya na lamang ang paglakad nito palayo sa kanya. Tinulungan ng babae si Mary Jane sa paghubad ng uniform niya sa pagtaturo hanggang sa makapagbihis siya. Wait, what is this miss? Nagtatakang tanong ni Mary Jane nang mapansin na tila gown ang isinusuot sa kanya. Hindi niya alam kung Amerikana ba ang nagbibihis sa kanya o ano. Ngunit hindi sumagot ang babae ayon na din sa bilin ni Draven na huwag sasabihin kay Mary Jane ang mga nangyari. Patuloy lamang ito sa pag-assist sa kanya sa pagbihis. Ano bang nangyayari? Tanong na lamang ni Mary Jane sa sarili dahil alam niyang hindi naman siya sasagutin ng kasama niya. Hanggang sa matapos na siyang magbihis. Inalalayan na siya nito palabas ng kwartong iyon. Hindi naman malayo ang nilakaran nila at pinatigil na siya nito sa paglakad. Ready? Tanong ni Draven. Nagulat na lamang si Mary Jane sa biglang pagsaysalita ni Draven na hindi niya namalayan na nasa tabi niya na pala. Draven ano ba ito? Naguguluhan pa ring tanong ni Mary Jane. Sige, tatanggilan na natin ang piring mo. Sagot ni Draven. Dahan-dahan nitong tinanggal ang piring ni Mary Jane. Laking gulat ni Mary Jane nang pagmulat niya ay nasa harap siya ng altar. At ang isinuot sa kanya ay wedding gown. Nang tingnan niya si Draven ay nakasuot din ito ng pangkasal. Lalo siyang nagulat nang lumingon siya dahil nandoon ang kanyang nanay at si Cora. Maging ang kanyang anak, nandoon din sina Patty, Alexa, Max at ang buong pamilya ni Draven. Tumulo ang mga luha ni Mary Jane at hindi malaman kung ano ang kanyang mararamdaman sa mga oras na iyon. Basta ang alam niya ay maligaya siya kahit na nga nagtataka siya kung paano nakapunta ang kanyang pamilya doon ng ganoon kabilis. Draven,
Tanging nasambit ni Mary Jane habang lumuluha. Happy? Nakangiting tanong ni Draven. Super. But how? Paano sila nakarating dito? Mahal ko. Nakalimutan mo na ba na marami kaming connections kaya isang tawag ko lang ay inihatid agad sila ng eroplano dito. At papunta pa lamang ako dito ay pinaayos ko na kay Harvey ang lahat. Planado na ang lahat bago ako pumunta sa iyo, Mary Jane. Dahil gusto kong masiguro na hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Dahil mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Nakangiting wika ni Draven. Salamat. Lumuluhang wika ni Mary Jane. Salamat din, Mary Jane, dahil bumalik ka sa buhay ko. Malambing namang sagot ni Draven. Maya-maya ay dumating na si Father na magkakasal sa kanila. Naging sagrado ang kasal nila Draven at Mary Jane. At kitang-kita ng lahat ang wagas ng pag-ibig nila sa isa't isa. You may now kiss the bride. Wika ni Father sa pagtatapos ng seremonya ng kanilang kasal. Dahan-dahan na itinaas ni Draven ang belo na nasa mukha ni Mary Jane. Tinitigan niya ang mukha ni Mary Jane hanggang samad ako ang kanyang mga mata sa lips nito. Ang bibig na gustong-gusto niyang laging hinahalikan noon dahil sa natural na mamula-mula ito. Kahit walang makeup si Mary Jane ay napakaganda pa rin nito. Dahan-dahan na lumapat ang bibig ni Draven sa mga malalambot na bibig ni Mary Jane. At sa wakas ay muli nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Nagpalakpakan naman ang lahat ng masaksihan ang tamis ng halik nila Mary Jane at Draven. Matapos nilang magsalo sa matamis na halik ay kapwa sila humarap sa mga tao na may ngiti sa bibig. Makikita ang kaligayahan sa kanilang mga mata. Tumakbo papalapit kila Mary Jane at Draven ang kanilang anak na si Baby Princess. Sinalubong naman nila ito ng yakap na napakahigpit. Wala na silang mahihiling pa sa mga oras na iyon dahil natupad na ang kanilang pinapangarap na magkasama habang buhay. Kanya-kanyang lapit naman ang lahat sa bagong kasal nang makarating sila sa venue. Anak, masayang-masayang ako para sa iyo. Sa wakas magkakasama na rin kayo at mabubuo na ang inyong pamilya. Maluha-luhang saad ni Aling Vilma. Maraming salamat po, nanay, sa lahat-lahat. Hindi mo ako iniwan sa aking laban. Hindi mo ako sinukuan noong mga panahon na sumusuko na ako. Lumuluhang wika ni Mary Jane. Dahil nanay mo ako at mahal na mahal kita, anak. Kailanman ay hindi ako mapapagod na umalalay sa iyo. Lumuluha ding sagot ni Aling Vilma. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ina na kapwa hilem sa luha ang mga mata dahil sa kaligayahan. Bestie, congratulations. Thank you so much din dahil nakarating ako dito sa Amerika kahit hindi ako ready. Ang ganda-ganda mo talaga, in fairness, kahit no makeup. Pak na pak. Tuwang-tuwa namang saad ni Patty. Thank you, Bes. Maganda ka din naman, ano ka ba? Thank you dahil nakapunta kayo dito. Sagot naman ni Mary Jane. Nako bakla. Noong tinawagan kami ni Foffe Draven ay nag-impake kaagad kami at nag-file ng leave at kahit hindi pa na-approve ay nakogora na kami. Congratulations sa inyong dalawa. Sa wakas may happy ending na din kayo. I am so happy for you, Mary Jane. Sabat naman ni Alexa na pumuputok ang pisngi sa kapal ng makeup. Natawa naman si Mary Jane at Draven sa mga sinabi ni Alexa. Kahit kailan ka talaga, Alexa. Tumitawang wika ni Mary Jane. Bakit ba? Sige na nga dyan na kayo dahil maglalapang na ako. Halika na, Patty. Mataray na saad ni Alexa sa kahinayla na si Patty pabalik sa pwesto nila. Nang makita naman ng mag-asawang Monteverde na wala nang kausap sina Mary Jane at Draven ay saka lumapit dito. Draven, Mary Jane, congratulations sa inyong dalawa. Masayang-masaya kami ng daddy nyo na sa wakas ay natuloy na rin ang inyong kasal. Kahit na nga biglaan, nakangiting wika ni Doña Catalina. Salamat po, maikling sagot ni Mary Jane dito. Mary Jane, sana ay mapatawad mo kami sa aming nagawa sa iyo noon. Maniwala ka, pinagsisisihan talaga namin yun. Malungkot na saad ng Donya. Kalimutan na po natin ang lahat.
Ito na po ang araw na magbabagang buhay tayong lahat at kakalimutan kung anuman ang malungkot na nakaraan. Nauunawaan ko din po kayo kaya wala na sa akin iyon. Ang mahalaga ay magkasama na kami ngayon ni Draven at ng aming anak. Maging maligaya na lamang po tayong lahat. Nakangiting sagot ni Mary Jane. Salamat iya. Talagang napakabuti mo. Lumuluhang wika ng Donya at saka niyakap ng mahigpit si Mary Jane. Nakigroup hug na lamang si Draven at ang kanyang daddy sa kanila. Matapos ang selebrasyon ng kasal ni Draven ay tumuloy sila sa isang hotel para sa kanilang honeymoon. Shower lang ako Draven. Malagkit na ang pakiramdam ko. Wika ni Mary Jane pagkapasok sa hotel. Okay sabay na tayo. Wika ni Draven sa kapilyong ngumiti. Ano? Nakangiti ding wika ni Mary Jane habang kinikilig dahil sa mga hawak ni Draven sa katawan niya. Huwag ka nang kumontra mahal. Tara na. Wika ni Draven na tila excited na hinayla si Mary Jane sa loob ng CR. Binuksan ni Draven ang shower at dahan-dahan na hinuhubaran si Mary Jane habang magkalapat ang kanilang bibig. Nang tuluyan ng mahubaran si Mary Jane ay mabilis niya ding hinubad ang kanyang mga saplot. Nang kapwa na sila walang mga saplot ay muling pinag-init ni Draven ang halik na iginawad kay Mary Jane. Isang halik na mapaghanap at umaalab habang ang kanyang mga kamay ay malayang lumalandas sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Mary Jane na siya namang nagpapainit sa kaibuturan nito. Dahan-dahan na binaba ni Drykes ang kanyang mga halik pababa sa panga ni Mary Jane hanggang sa leeg nito. Habang ang kanyang kamay naman ay pinaglalaroan ang dalawang malulusog na mga dibdib ni Mary Jane. Draven tanging nasa sambit ni Mary Jane dahil sa sensasyong dulot ng ginagawa ni Draven. Ibinaba pa ni Draven ang kanyang halik hanggang sa tuluyan nitong marating ang dalawang bundok ni Mary Jane na nagpaliyad sa katawan nito. Lalo na nang medama niya na nasa gitna na ng magkabilang hita niya ang kamay nito na naglalaro sa kanyang perlas. Pagkatapos ay hindi na namalaya ni Mary Jane na nadala na pala siya ni Draven sa bathtub. Dahan-dahan siyang inihiga nito sa isang malaking bathtub na nagkataon na walang tubig. Doon ay muling inangkin ni Draven ang kanyang bibig at pumosisyon ito sa kanyang ibabaw. Dahan-dahan nitong ipinasok ang kanyang sandata sa kuweba ni Mary Jane na handang-handa ng sumuong sa mainit na labanan. Una ay dahan-daang siyang gumalaw pababa taas sa ibabaw ni Mary Jane. Napapasabay naman ang balakang ni Mary Jane sa paggalaw ni Draven na siyang lalong nagpainit sa naglalagablab na katawan at damdamin ni Draven. At sabay nilang narating ang langit. I love you. Bulong ni Draven kay Mary Jane habang hinihingal. I love you more. Sagot naman ni Mary Jane na nakangiti. Nang makapagpahinga ay sabay na nilang tinapos ang kanilang pagligo at sabay na nakatulog sa kama. Makalipas ang ilang araw at nakauwi na sa Pilipinas ang buong pamilya ni Mary Jane at Draven. Maging ang kanilang anak na si Baby Princess. Dahil nakakontrata ng 2 taon si Mary Jane sa Amerika ay mananatili muna siya doon hanggang sa matapos ang kanyang kontrata. Nagpasya naman si Draven na magpaiwan doon para may kasama si Mary Jane. Dahil namimiss nila pareho ang kanilang anak ay sinundo ni Draven si Baby Princess para makasama nila ulit sa Amerika. Isang umaga habang nag-aalmusal sila ay bigla na lamang naduduwal si Mary Jane. Kaya naman mabilis siyang tumakbo sa CR upang samuka. Okay ka lang ba mahal? Nag-aalalang tanong ni Draven. Yes, I am okay. Nalamigan lang siguro ang sikmura ko. Don't worry mahal. Wika ni Mary Jane pero mukhang alam niya na ang dahilan ng kanyang pagsuka dahil 2 weeks na siyang delayed. Kaya naman kinahapunan bago siya umuwi galing school ay bumili muna siya ng pregnancy test. Pagdating sa bahay ay dumiretso siya sa CR upang mag-PT. Napatakip siya ng bibig nang may makita siyang 2 guhit. Thanks God, it's a blessing. Wika ni Mary Jane nang ma-confirm niya na buntis nga siya. Siguradong matutuwa nito si Draven. Wika niya pa bago lumabas ng CR. Nang makita niya si Draven ay binago niya ang ekspresyon ng mukha niya. Kunwari ay malungkot siya.
Mahal, bakit parang Biyernes Santo iyang mukha mo? Wika ni Draven. Malayo pa lang kasi si Mary Jane ay napansin niya na ang busan-got nitong mukha. Ngunit hindi ito sumagot at may iniabot na lamang sa kanya. Ano ito? Nagtatakang wika ni Draven. Pero nang makita niya na piti ang hawak niya ay bigla na lamang lumiwanag ang kanyang mukha, lalo na nang makita niya na nakangiti na si Mary Jane. Mahal, buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Draven. Kita naman dyan, diba? Daddy ka na ulit. Nakangiting wika ni Mary Jane. Yes. Daddy na ulit ako, yes. Sigaw ni Draven habang tumetalon sa sobrang saya nito. Tawa naman ng tawa si Mary Jane dahil sa reaksyon nito. Ano pa nga ba ang mahihiling niya? Buong-buo na ang kasayahan niya dahil sa wakas buo na ang kanyang pamilya. Nakasama niya na ulit si Draven at si Baby Princess. Lalo na ngayon dahil may bago ng miyembro ng kanilang pamilya. Kaya naman sobra siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya pinabayaan at sa pagmamahal sa kanya. At dito na po nagwawakas ang istorya ng buhay ni Mary Jane at Draven. Salamat po sa mga hindi bumitaw at nagsubaybay sa kwento ng buhay at pag-ibig nila Draven at Mary Jane. Salamat po sa inyong lahat. Pa-comment naman po kung nagustuhan nyo ang kwento.